Sa ating mga balitang pangkalakalan po naman, epektibo ngayong araw ang kakarampot na rollback sa presyo po ng produktong petrolyo. Simula ngayong araw ay kalahating piso kada litro ang tinaba sa presyo po ng gasolina. Habang hindi kaya kayo lugi dito, 25 centimos na ho naman ang bawas sa diesel. At 30 centimos naman sa kerosene. Baka masama loob nyo rito ha. Nauna po sinabi ng Energy Department, ito'y dahil daw sa pabago-bagong demand at supply ng krudo sa Amerika at China. Naku, nakakahiya naman yung 25 cents. Baka ikalugi pa nila yan. Wag na lang kaya. Oo Ay, nga. ganun. Gawin nyo na hong 30. Samantala sa iba pang mga balita mga kapatid, umakyat na sa 1.23 billion pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ng El Nino sa ating agrikultura. Base yan sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ayon sa NDRRMC, mahigit 29,000 mga magbubukid ang apektado ng El Nino. Halos 28,000 hektarya rin ang tinamaan ng tagtuyot. Sa ngayon, nag-abot na ang Agriculture Department ng higit 360 bilyong pisong ayuda sa mga apektado. Bumaba po naman sa normal na water level ang tubig sa iba't ibang mga dam sa Luzon. Sa record po ng Pag-asa kahapon, nasa higit na 203 meters na lamang ang tubig sa Angat Dam. Mas mababa yan kumpara sa normal level na 212 meters pero malayo pa rin sa minimum operating level na 180 meters. Ang imbakan po ng tubig naman ng San Roque ay naitala sa higit na 238 meters. Medyo malayo pa yan sa 280 meters na normal high water level. Nakakita rin po ang Pag-asa ng pagbaba ng tubig sa ilang mga dam sa Luzon sa gitna po ng peak ng El Nino. Sa pagtataya rin po ng Pag-asa, posibleng lumala ang heat index pagsapit ng Abril kasabay po ng pagtatapos ng amihan. Pero posible naman daw humina at bumalik po sa normal ang El Nino mula ngayong buwan hanggang sa Hunyo. At dito nga daw po ay posibleng pumasok na ang La Nina o mas malamig na sea surface temperature na siya namang mag-ahatid ng mga pag-ulan. Ibinasura naman ng Korte Suprema ang petisyon ng Now Telecom na maging panibagong telco player sa bansa. Naunang humiling ang Now Telecom ng writ of preliminary injunction para pigilan ng National Telecommunications Commission o NTC na ipatupad ang ilang bahagi ng circular nito. Kinwestiyon kasi ng Now Telecom ang ilang requirement na magbayad ng security ang new major player dahil labis-labis daw ang hinihingi ng NTC. Ipinagtibay ng Korte ang desisyon ng Court of Appeals na huwag pagbigyan ng hirit ng Now Telecom. Sabi ng Supreme Court, hindi nasakop ng injunctive relief ng mas mababang mga korte ang selection process para sa mga new major players. Lalapag na po sa Mactan, Cebu International Airport ang mga unang flights ng United Airlines mula Tokyo sa katapusan po ng Hulyo. Sabi po ng MCIA, ito'y alinsunod sa pagpapalawak ng ruta ng paliparan. Ito rin makakatulong sa kanilang partnership sa United Airlines para nga mapadali ang pagbisita galing sa Estados Unidos. Umaasa rin po ang MCIA na magiging simula ito ng kolaborasyon ng paliparan sa ilang pang mga global carriers. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.